Yung ilan sa inyo, siyempre ay nag-aalala sa kung ano ang magiging kinahihinatnan o kahihinatnan pagdating dito sa Canada in relation to your employer. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba ang pwede at hindi pwedeng gawin ng mga employer ninyo pagdating ninyo dito sa Canada, or basically kapag Canadian Experience Class naman, ano yung mga dapat ninyong isaalang-alang kapag kayo ay nandito na sa Canada at nagtatrabaho na nga dito sa Canada. Whether you are a Canadian citizen, whether you are a permanent resident of Canada, whether you are, sabi nga natin, experience class, dumaan ka dito, work experience, open work permit ang hawak ninyo, o kaya naman work permit, yung close work permit na tinatawag natin, or the employer specific kung tawagin natin. Ano ba yung dapat ninyong malaman para nang sa ganun ay hindi kayo basta-basta na lamang pagsamantalahan o kaya naman ay di gawan ng hindi maggawan, ibig sabihin gawan ng hindi maganda ng inyong mga employer, no, pagdating nyo dito sa Canada. Ito yung concern ng ilan sa inyo dahil congratulations po sa Laisano family at sa Guyabo family na paparating po dito sa gawin ng Manitoba and Quebec area. At congratulations po sa inyo dahil sa hinabahaba daw ng panahon na kayo ay nag-apply. Thanks God dahil nandyan na yung inyong papers, at salamat sa pagtitiwala nyo dito sa Rod's Channel dahil ginawa nyo inspirasyon yung mga YouTube natin para sa ganun ay hindi mawala yung pag-asa ninyo na makarating dito sa Canada. So balik tayo dun sa usapan. Ano-ano ba yung mga hindi dapat gawin ng isang employer dito sa Canada kapag nagtatrabaho ka na under sa kanila? Sa Pilipinas, kung ikukumpara natin, sinabi ko na po yung salita, kung ikukumpara natin, ay malaki ang pagkakaiba. Nararanasan natin yung pang-aabuso, kailan lang yung isang kasama ay, kumbaga, nabulag pa nga, yung ilan naman ay inaabuso, walang mga benepisyo, at medyo kulang tayo doon sa ganon. Dahil, hindi ko alam, sa makatwid, medyo kulang yung pansin ng gobyerno natin pagdating sa tinatawag nating employee-employer relationship, dahil nga doon sa hindi natin alam kung anong puwersa yung nandun, kung bakit hindi nila pinagtutuunan ng pansin yung ganitong status ng mga manggagawa. But here in Canada, may mangilan-ngilan pero naa-aksyonan agad. That's the difference, no? Yan ang ating pag-uusapan. 10 things your boss can't legally do in Canada by Monkhouse Law noong April 7, 2022. Published by Monkhouse Law, Employment Lawyers. So number 1 po, ang sabi dito, reduce your hours. The first step is to look at the terms of employment with your employer. If there is a clear expectation that you will work a certain number of hours per week or a certain number of days, then it is unreasonable to expect that this is fundamental term of your agreement. Reduce your hours. Babawasan ka doon sa oras na itinakda doon sa usapan ninyo. Balang araw, sabi ko nga, yung ilan sa inyo, alam nyo na ito, nakatanggap na ang tinatawag nating job offer. And then sa job offer, naka-indicate dapat doon yung tinatawag nating number of hours. And the number of hours, usually, ay naglalaro sa 1,560 annual yon, So naglalaro siya ng 30 to 50 hours per week. That's a full time. Kung magbababa man sila ng 40 hours hanggang 35, 32, 30, okay lang po yun. Basta ma-meet po ninyo yung 1,560 per hours. Paki-double check po ito. Baka nagbago sa IRCC kasi ito po ang requirement. Hindi po kayo po pwedeng bawasan ng oras sapagkat ito yung minimal requirement ng pagtatrabaho dito sa Canada. Therefore, if you're asking for a full-time job, dapat bibigyan kayo ng full-time na oras. Kapag part-time naman, of course, less than that. Understood na yon. Ganun lang po ang ibig sabihin nun. So, hindi kayo po pwedeng bawasan ng employer niyo. Pag nakita ninyo na binabawasan kayo at kung kukwentahin nyo po sa loob ng isang buwan yung inyong hours na hindi kayo aabot doon sa itinakdang oras, medyo magreklamo na po kayo doon. May karapatan ba akong magreklamo? May karapatan po ba kayo magreklamo sa employer niyo? 100% yes. So, idulog ninyo yung inyong concern na dapat meron kayong full-time hours per week para maabot ninyo yung minimum requirements na 1,560 hours. So, ganun po ang requirements. Tignan nyo po mabuti kung ano po ang mga panibagong requirements dito kung meron man. Number 2, cut your pay.
If your employer seeks to reduce your hours, then it is likely that your pay will be reduced commensurately. At times, your employer may also simply seek to cut your pay while making you work the same hours you always had. Put simply, your employer cannot lower your compensation regardless of the reason. O sasabihin ng ano nyo, ng employer niyo, kulang tayo sa oras ngayon na dahil mababa ang sale. Hindi ko mababa ang sale ay i-reduce na yung inyong oras. Hindi po pwede yun at hindi dapat mangyari yun. Mababa man ang sale, mataas man ang sale, hindi kayo, for instance, 1350. Kung 1350 yung pinirmahan nyo dun sa kontrata, sa job offer letter nyo, dapat 1350. Kung 15, dapat 15. Hindi nagko-commensurate yung number of hours mo, yung pay mo, yung bayad mo doon sa number of hours kung kailan siya medyo hindi kumikita o kumikita. Hindi dapat ganoon, no? So, pwede ba kayo magreklamo with regards to this? Yes. Pwede naman. Kausapin niyo po yung mga employer ninyo o kung kayo napaparating dito sa Canada o kaya naman naghahanap ng trabaho, dapat you should know this dahil alam dapat ninyo na mayroong isinet na limit yung number of hours mo and of course the pay na inaasahan mo bi-weekly or monthly. Depende sa basis po ninyo, no? Number 3, demote you or change your role. Similar to the above, your job title or role within that hierarchy of your company can be considered as a fundamental term of your agreement. Therefore, if your employer neither demotes you or fundamentally alters the nature of your role, this would be considered illegal. Halimbawa po, hinire ka as supervisor pero ang binigay sa'yo na job ay yung hindi supervisor. O kaya naman, pag hinire ka as cook pero hindi naman yun ang pinapagawa sa'yo. Hinire ka as team lead. Nasa kontrato mo yun, nasa job offer mo yun. Dapat yun ang ibigay na trabaho sa iyo. Hindi kanila pwedeng i-demote anytime na gustuhin nila kasi nagkaroon na kayo ng agreement. This is a no-no. Papasok yung tinatawag nating parang madi-discriminate ka in terms of time, in terms of your position na pinaghirapan mo naman. Halimbawa, sige, i-hire ka namin as food sa counter attendant, something like that, supervisor. Kung yun ang hinar sa'yo, kung yun ang papel na pinirmahan mo, therefore, yun din ang role mo. Unless sasabihin mo sa kanila na, dun sa probation period ko, dapat maturuan mo na ako bago ko mag-act as a supervisor, parang gano'n. So, pwede rin po yan. Depende sa agreement ninyo. But, kung susundin nyo talaga yung pinirmahan ninyo with regards to job offer letter as mga contract na, wala namang contract actually. Sa job offer na nag-agree kayo doon, dapat yun po ang masunod. Number 4, harass you. While this may not be explicitly outlined in either your verbal or written agreement with your employer, it is an implied term that you must be treated with dignity and respect. Harass you. Ano ba yung mga pwede nang masabing harassment? Ano? Halimbawa, sa employment harassment, pinagsasalitan ka ng hindi maganda, como Filipino ka, ginagaya-gaya yung pagtatagalog mo. Halimbawa, nasa first step ka pala ng position mo, and then sasabihin ng supervisor mo o kaya ng hiring manager, makapagtalik ka sa akin bago ka bigyan ng posisyon na ganito, that is harassment. Any form of harassment, slur, parang pagsasalitan ka ng hindi maganda, mumurahin ka, that is harassment, no? Hindi po pwede yun dahil nakasaad sa tinatawag nating fundamental law of the land ng Canada na dapat ay ang isang manggagawa ay inirerespeto at binibigyan ng dignidad at ina-uphold yung dignity na tinatawag natin kasi may history na ganyan ang Canada in terms of employment kaya ayaw na itong maulit kailanman. No, kapag nangyari sa inyo na medyo nararamdaman nyo na binubuli kayo, hinaharas kayo, pwede nyo po silang ireklamo sa labor ng Canada and they will take action to that. O kaya naman, kausapin nyo mismo yung tao and talk about it. Kaya halimbawa ng mga harassment, inappropriate, unwelcome, or hurtful remarks about your race, religion, sex, age, and or any other grounds of discriminations, unwelcome physical contact, sexual harassment, intimidation, being disciplined in front of others, and violence.
So, yun yung mga halimbawa ng harassment na dapat na hindi makita sa tinatawag nating workplace. Kahit saan dito sa Canada. Kahit saan sana. No? Hindi dapat makita yan. Number 5, punish you for voicing your concerns. It is illegal for an employer to punish you for voicing your concerns, and especially for voicing your concerns regarding a workplace harassment that you have either witnessed or experienced yourself. Alam niyo po ba dito sa Canada na kapag hindi mo na-report ang crime pero na-witness ka o naka-witness ka, ibig sabihin po nito ay liable ka din. So, kapag nakakita ka sa halimbawa ng harassment sa workplace mo, alam nila na nandun ka, hindi ka nagsalta, nagmaang-maang ka, pwede kang makontempt, pwede kang patawag ng korte, at pwede kang makasuhan din. So dito, napakahalaga na i-voice out yung tinatawag nating facts doon sa isang pangyayari. For instance, halimbawa, nasa isang trabaho ka, hindi na ako lalayo, sa akin na lang, Halimbawa, sinabi ko doon sa employer ko, o sa manager ko, sa supervisor ko, na may naka-stick na pako o na screw kasi nagiba yung yung playhouse ng mga bata, at nireport ko yon. Sabi ko na hindi ito safety dahil may nakapako o dahil may naka-protrude na naka-usli na mga screw dun sa nagibang bahay-bahayan ng mga bata. So, kung gagawin yun na aking supervisor na dahilan para magalit siya sa akin, pwede ko siyang ireklamo. Pero at the same time, pwede rin akong ireklamo dahil ako nakakita, halimbawa, may bata na natusukan pa, pero nakita ko na. So, negligence yun. Pananagutan ko rin yun. So, i-report mo lang ito. Kung hindi nila binigyan na action, at least ni-report mo. Hindi ba? O kaya naman, hindi naman dapat ito maging dahilan para magalit sa'yo yung supervisor mo o yung manager mo kapag ni-report mo na. Kapag na-inform mo na sila. So, ibig sabihin, karamihan naman dito, responsible naman ang mga managers and hiring managers, supervisors sa pagbibigay ng action into a problem or issues. Number 6, discriminate against you. An employee has the right to discriminate free workplace. The most common forms of discrimination are based on one's race, religion, gender, age, ancestry, place of origin, colors, citizenship, sexual orientation, gender expression, record of offenses, marital status, family status, or disability. Yan, yung iba sinasabi nila nakakaranas daw sila ng discrimination, pero so far sa employment ko naman, history dito sa Canada, wala pa naman pong nangyaring ganito sa akin. Actually, ang sabi nga natin, ang Canada is a multicultural country, therefore, nangangahulugan na ang history ng tinatawag nating discrimination dito sa Canada ay hindi naman ganun ka-extend. Although, may history talaga ng discrimination dito sa Canada way back, 1700s, 1800s, hanggang 1900s, meron pa rin po yan. Pero sa kasalukuyan, to be honest, hindi ko nararamdaman sa workplace ko kasi meron namang supervisor doon na East Indian National, meron namang room supervisor doon, supervisor doon ng mga Filipino. Nag-team lead din naman tayo, Filipino tayo. Meron din naman tayong naging position sa mga nakaraang trabaho natin, naging supervisor din naman tayo. Ano pa? And then under natin yung mga Canadians, something like that. So, sa nakita ko naman, wala naman pa akong naranasan. Not that I know. No? Hindi ko lang po alam sa iba. Pero so far, so good naman. Very welcoming naman yung employment history ko in terms of my career dito sa Canada. So, kung nakakita kayo ng tinatawag nating discrimination, halimbawa, Filipino ka, hindi ka pwede dito kasi hindi ka marunong mag-English. That is a no-no. Remember, English is an international language, yes, pero hindi dapat nila i-insist na English lang ang tama. They can't do that, no? Halimbawa, may isang pangyayari sa isang dollar store dito sa Regina. Ito, na-publish ito sa TV. Nag-usap yung dalawang both Filipino na empleyado ng dollar store na yon, at pinag-usapan daw nila kung anong gagawin doon sa trabaho. They're talking about sa trabaho naman. And then sabi nung manager na puti, ang sabi,
ay speak English only. Speak English only policy ay hindi dapat tinatanggap sa isang, ibig sabihin, parang discriminatory kasi ang dating. Meron kasi tayong dapat paglaanan ng English, speak English only policy. Halimbawa, may mga ginagamit tayong mga terminologies na sa pag-communicate natin, siyempre, halimbawa, may iba't ibang lahi, ano? May Filipino, may Canadian, may East Indian, may Viet. Hindi kayo magkakaintindihan kung puro Filipino, no? So, ang gagamitin ninyo ay English, natural. Doon sa particular trabaho na yon, nag-uusap sila patungkol doon sa tinatawag nating trabaho. Therefore, it doesn't matter kung Filipino or English ang kanilang gagamitin. So, nagalit yung employer nila, and then, ayun, medyo tinawag ng Multicultural Council of Canada, and then labor yung manager doon, at pinagsabihan na hindi po pwede yung policy nila na English lang dapat ang pag-uusap nila. So, hindi tinolerate yon ng government. So, yun ang maganda naman dito, no? For instance, kami na mga Filipino doon sa sa work ko, kapag kami lang, nag-uusap kami ng Filipino, napadaan yung supervisor namin, then mag-speak ulit kayo ng English para hindi naman nila sabihin na pinag-uusapan yung manager nyo. Parang gano'n. O kaya naman, it so happen na nagtatawa na kayo, napadaan yung supervisor nyo, i-translate ninyo into English na ito yung pinag-uusapan namin, not you, para yung kanilang damdamin naman, syempre, ay hindi naman parang katulad natin. Syempre, kapag ikaw naman ang nando sa kanilang kalagayan, mahirap din naman yun, no? Di ba? Kaya, mag-ingat din tayo doon sa word na discrimination. Baka tayo rin ang gumagawa kung minsan. Another one is your color. Hindi ka nila po pwedeng i-discriminate. Halimbawa, sa mga hotels, ano? Sa mga hotels, ang gusto namin ay mga puti, mga Chinese, mga Japanese. Hindi po pwede. Ayaw namin sa mga Filipino kasi mga brown kayo. They cannot do that. No? As long as you're qualified, go for it. Pwede ka magtrabaho kahit saan. Mga Filipino lang kasi, application pa lang, with pleasing personality. That is a very discriminatory statement sa mga mga nag-a-apply. Paano kung wala ng pleasing personality pero may kakayahan siya? Paano naman yun, no? Yung mga reporter nga dito, nung dumating ako, sabi ko, nagre-report dito, bulag. Yes, may mga reporter na bulag dito sa Canada. Ang mga greeter dito, usually, yung mga may ADHD, may mga kapansanan, binibigyan sila ng trabaho. Sa atin, kapag may kapansanan, medyo hindi na pinagtutuunan ng pansin. Masakit yon, no? That is, ang Pilipinas pa. I'm sorry, pero nabobombard ang Pilipinas, no? Pero ito kasi ang katotohanan sa ngayon sa Pilipinas. Number 7, force you to come back from a sick leave. Ito po yung mga halimbawa niya: question your illness or disability, require you to disclose your medical condition, prohibit from taking time off, punish or threaten you in some manner for taking time off, threat you for medical leave no matter how long as a resignation or job appointment. Hindi po pwede yun, ano? Halimbawa ako, hindi naman ako yung may sakit sa ngayon. Naka-sick leave ako ngayon, pero yung asawa ko ang may procedure. So, hindi ko po pwedeng, hindi nila po pwedeng sabihin, hey Rod, bumalik ka na bukas, Friday bukas, kasi kailangan ka namin. Pero nag-file na ako ng sick leave. Dapat i-honor nila yan. Hindi nila pwede sa akin gawin o sa inyo na gawin na, bumalik ka na dito, kailangan ka na namin. Ikaw naman babalik ka. No. Kapag nakapag-file ka na ng sick leave o nasabi mo na sa kanila ng procedure, although hindi ako mismo yung may sakit, o hindi ako mismo yung may procedure, o hindi ikaw yung nagpa-doctor, kailangan ka, na-stress ka. Stress is part of sickness and illnesses. Depression is part of illness and sicknesses. So, ganun po ang ibig sabihin nun. Kaya dapat i-honor nila na kung nag-file ka ng sick leave kung tawagin natin, nag-call in ka, ibig sabihin hindi ka makapasok dahil na-stress ka sa pangyayari, dapat i-respeto nila yun, no? Hindi rin nila dapat po pwedeng sabihin na, anong gagawin mo sa hospital, anong procedure gagawin sa'yo. Hindi dapat nila tanongin yun. Dapat ay always a secret. Dapat confidential palagi yun, no? Number 8, force you to quit. An employer cannot force you to do something that gives you no choice but to quit. In other words, if you believe you are left with no other choice but to quit, then it is important to speak with a lawyer to review your case. Halimbawa, nakagawa ka ng pagkamali, pero meron ka naman kayong bilang, pero hindi mo naman sinasadya, pero sasabihin sa'yo, mag-quit ka na.
Hindi po tama yon. Unless sinadya mo, sarili mo, mag-quit ka na talaga, no? Halimbawa, no, na nasa warehouse ka. Ngayon, bago ka pa lang, no? And then, yung forklift mo, halimbawa, nagkaroon ng problema. Bumagsak ngayon yung mga paleta ng ano mo, ng forklift mo. So, hindi mo kasalanan yon. Pero pag kukwiting ka, tama po ba yon? No, it's a big no-no. So, explain mo sa kanila na hindi ito tama at hindi ko naman kasalanan, na hindi mo kasalanan, and explain your side, no? Pero kung halimbawa, nakita mo na nababagsak and then alam mo na may problema yung forklift mo pero hindi mo na-report o in-report, sinadya mo na bumagsak yung mga paleta, ibang usapan na po yun, ano? So, ang tawag doon ay negligence na. Yun po ang kaibahan nun. Number 9, temporarily lay you off. In almost all circumstances, the temporary layoff can be considered a termination, while you can, of course, opt to wait to be recalled. You can also choose to treat your layoff as termination. So, bihirang-bihira pong mangyari yun, ano, yung temporary, yung tinatawag nating temporary layoff. O, layoff muna kayo, ganon. May mga nangyayari po, alam ko dito sa mga bakalan, Everast, Degelman, mga lalaking company dito sa Canada, kung talagang bumaba yung sale nila, usually, pwede nila kayong i-lay off ng mga ilang buwan. Let's say 1 or 30 days, something like that. Nangyayari po talaga yan kapag talagang bumabagsak ang economy. Pero dapat i-assure nila na makakabalik kayo. Dapat may date ng pagbalik kayo. Sasabihin nila, you can come back to this date. Pero pag unclear yung pag-layoff sa inyo, hindi namin alam kung kailan kayo babalik Hindi namin alam kung may papasahod pa kami sa inyo Hindi po ganon. Dapat maging klaro, maging specific sa kanila kung kailan kayo babalik. Ngayon, may mga pagkakataon naman na unspecific yung date kung kailan kayo babalik. Katulad po namin sa YMCA Canada, ni-lay off po kaming lahat ng mga ECE. Bakit? During COVID time. Kasi sabi nila, sure na may babalikan kaming trabaho, they just don't know specific dates. Kasi during that time, totoo naman na hindi nila alam kung kailan talaga yung specific dates ng pagbalik. Pero after 3 months, dahil nag-open na lahat, unti-unti na nag-open during that time, nakabalik din kami, no? So, dapat specified na alam ninyo kung kailan kayo babalik kapag na-layoff man kayo. Pero pag hindi in-specify ng employer niyo, magduda na kayo, magtanong na kayo. Number 10, not pay you severance if you are terminated. Halimbawa naman, talagang nag-close na yung company, no? Dapat merong mga severance kung tawagin natin at merong yung mga benefits ninyo na ibahagi sa inyo, dapat makuha po rin ninyo yon. May isang company sa Regina, Saskatchewan na nagsara, yung parang pagawaan factory ng tinapay yon. So nagsara, yung mga nag-render ng ilang years, 10 years, 15 years, talagang nalugi kasi. So wala silang magagawa doon. Dapat may matanggap sila doon mula sa employer. So ganun lang pong ibig sabihin nun. Kung wala kayong matatanggap, kailan ba kayo pumasok? Baka naman kahapon lang. Pero kung 10 years, 5 years, mga ganun na, dapat meron pa rin kayong matatanggap sa mga benefits ninyo, sa mga pension ninyo na naihulog ninyo, something like that. Depende sa mga benefits na matatanggap ninyo. Pero dapat mayroon po kahit papaano. So, alam na po ninyo ngayon, kung kailan nyo sasabihin, kakausapin yung mga employer ninyo pagdating sa mga violations na mga nabanggit na natin. Although, these are tip, pero mahalaga pa rin na mag-research po kayo pag kayo ay paparating na dito sa Canada at talagang papunta na dito. Ganyan din po kapag kayo ay may nagbabalak na mapunta dito sa Canada o mag-apply dito sa Canada, please lang po, make a research. Please do make rigorous research with regards to employment here in Canada. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli!